Halos paggabi na nung pinalibutan ng mga pulis at police dogs ang isang bahay sa Fay County, Shandong. Sila ay tinawagan ng isang matandang babae dahil hinahanap niya ang kanyang anak na lalaki at ang manugang na babae na nawawala nung araw ding yon. Dinala ng aso ang mga officer sa maliit na butas na parang kuweba sa di kalayuan mula sa bahay. Habang papalapit sila ay nakaamoy ang aso ng dugo. Sinundan ng mga officer ang patak ng mga dugo hanggang sa doon sa bukana ng kuweba. Tinignan nila ng mabuti kung may tao ba sa loob, ngunit ang nakita nila ay mga tinambak na tangkay ng mga mais. Mukhang sinadyang ilagay ang mga mais na yon para maitago ang isang bagay. Matapos nila maitulak ang mga nakapatong-patong na mga mais ay nakita nila ang katawan ng isang babae at isang lalaki. Inilabas ng mga pulis ang katawan mula sa kuweba. Sa forensic examination ay nalaman na si Lihong o Lara. Ang babae ay namatay dahil sa ito ay na-suffocate. Sa kabila ng 3 buwan nitong buntis ay may nakitang indikasyon din na ginahasa si Lara. Ang lalaki naman ay si Sun Gang o Sam. Siya ay tumamo ng 4 na nakamamatay na sugat sa kanyang dibdib at ulo. Bumalik tayo ng konti para maintindihan natin kung paano humantong sa paghahanap sa kanila at ang pagkadiskubre sa kanilang mga katawan. Umaga ng May 15, 2013, ang may edad na babae na si Liu Danyang o Linda ay may ginagawa sa kusina. Ang kanyang anak na si Sam at Lara ay kakakasal pa lamang. Nung araw na yon ay inimbitahan ni Linda ang bagong kasal na doon na kumain sa kanyang bahay dahil nagluto siya ng masarap na ulam. Tinawagan niya ang mag-asawa ngunit hindi sila sumasagot. Nagantay na lamang muna si Linda at saka naisipang tawagan ulit, ngunit hindi pa rin sila sumasagot kaya nagsimula na siyang hindi mapalagay. Nung mga bandang 11:00 na ay tinawagan niya ulit ang mag-asawa. Sa mga oras na yon ay nainis na siya dahil hindi pa rin sila sumasagot. Naisip na lamang niya na baka nakapatay ang kanilang mga cellphone o di kaya ay nawala ng signal. Dahil sa nag-aalala na si Linda ay naisipan na lamang niya na puntahan ang mga ito sa kanilang bahay na ilang metro lamang ang layo mula sa kanyang bahay. Nakita niya na bahagyang nakabukas ang kanilang pintuan. Pagkapasok niya ay tinawag niya ang kanilang mga pangalan ngunit wala pa rin may sumasagot. Tinignan niya ang kwarto sa pag-aakalang tulog pa ang mag-asawa. Ngunit walang tao sa kanilang kwarto at malinis at nakaayos din ang kanilang kama. Sa puntong yon ay nakaramdam na si Linda na parang may kakaibang nangyari. Dagdag pa doon ay hindi rin niya narinig na tumahol ang alagang aso ng mag-asawa nung siya ay pumasok sa bahay. Dati ay sinasalubong siya ng aso ngunit nung araw na yon ay hindi niya ito nakita. Pumunta siya sa likod ng bahay para hanapin ang aso. Doon niya nakita ang kawawang aso na duguan at wala ng buhay. Alam niya na may masamang nangyari. Kinumbinsi pa ni Linda ang kanyang sarili na baka nag-away lang ang mag-asawa at baka bumalik si Lara sa kanilang bahay at sinundan ni Sam para suyuin. Pinaniwala niya ang kanyang sarili ng lahat ay maayos at walang may nangyaring masama sa dalawa. Agad siyang tumawag sa mga pulis at inireport ang pagkawala ng mag-asawa. Dumating ang mga pulis makalipas lamang ang 10 minuto para mag-imbestiga. Hindi nagtagal at napagtanto ng mga pulis na ito ay isang seryosong sitwasyon. Nakakita sila ng mga marka ng dugo sa likuran ng kutsyon, unan at sahig. Ang isang safety bars ng bintana ay sinira din para magkasya ang kung sino man ang papasok na tao. Ang nakakabit na CCTV ay nakapatay din at pinutol ang mga linya. May mga natitirang pagkain din sa kanilang lamesa. Malinaw na kung sino man ang gumawa nun ay may sapat na oras pa para gawin ang krimen. Kaya sino si Sam at Lara? Sila ay mga ordinaryong tao lamang na parehong mahilig sa pagkain. Si Sam ay isang chef samantalang si Lara naman ay nagmamay-ari ng isang food stall. Sila ay kinasal sa Fay County, Shandong Province. Kahit hindi sila mayaman, si Sam at Lara ay bumuo ng isang magandang buhay na magkasama. Ang kanilang bahay ay napapaligiran ng mga puno at halaman, malapit sa isang palayan. Kahit na ang kanilang bahay ay nasa tago at malayong lugar ay masaya naman sila sa magandang kapaligiran nila. Sa gabi ay sobrang napakatahimik ng kanilang kapaligiran. Nagpagawa sila ng mataas na bakod para na rin sa kanilang kaligtasan.
Noong nangyari ang hindi inaasahang trahedya sa mag-asawa ay nagalit ang mga kanayo nila. Nagtipon-tipon sila sa harap ng bahay ng mag-asawa habang nag-iiyakan. Nakakalungkot pa dahil buntis si Lara sa oras ng pagpatay. Inojoke nilang lahat ang mga pulis na lutasin kaagad ang kaso para mabigyan ng hustisya ang kawawang mag-asawa na halos kakaumpisa pa lamang na bumuo ng pamilya. Naglaan ng maraming oras at sinikap ng mga pulis para malutas ang kaso. Habang nagsasagawa ang mga pulis ng kanilang preliminary search sa kalapit na ilog, ay nakakita sila ng 3 plastic bags mula sa tubig. Ang mga bags ay naglalaman ng wala ng mga laman na bote at iba pang mga basura. Gayunpaman, kabilang sa mga basura ay nakita nila ang marriage license ng bagong kasal. Nakakita din sila ng ilang pares ng pantalon ng panglalaki. Sa pagtatangka na makatuklas ng higit pang impormasyon, ang mga officer ay sinuri ang mga bulsa ng mga pantalon. Nakakita sila ng maraming allowance card na ini-issue sa mga taong nangangailangan ng welfare payments mula sa gobyerno para tumulong na mabayaran ang kanilang mga pangunahing gastos sa buhay. Ang ID ay nabibilang sa isang lalaki na nakatira ilang kilometro lamang ang layo mula sa ilog. Yun na maaari ang pumatay na kanilang hinahanap. Wala na silang sinayang pa ng mga oras at agad nilang pinuntahan ang bahay ng lalaki para makakuha ng karagdagang impormasyon. Ang lalaki ay si Fuda Guang o Felix, isang 70-year-old at mahirap ang buhay. Tinanong siya ng mga pulis at sinuri ang loob ng kanyang bahay, ngunit wala silang makitang ebidensya na makapag-uugnay sa kanya sa kaso. Dagdag pa doon, si Felix ay hindi na rin maganda ang kalagayan ng kanyang katawan at halos bedridden na rin ito na parang napaka-imposible na makagawa pa siya ng krimen. Doon na nalipat ang atensyon ng mga pulis sa anak ni Felix na si Fugang o Nelson. Dahil sa mahirap na kondisyon ng pamumuhay, kinakailangan ni Nelson na gumamit ng low security card para makatanggap ng 55 yuan o kulang-kulang na 500 pesos na subsidy kada buwan. Lumalabas na ginagamit ni Nelson ang card ng kanyang ama para sa kanyang personal na gastusin. Yun ang naging dahilan kung bakit nakatuon na ang atensyon ng mga pulis kay Nelson bilang potensyal na suspect. Samantalang ibang mga pulis naman ay sinuri ang mga CCTV footages mula sa mga ATM dahil napagtanto nila na kinuha din ang mga ATM cards ng mga biktima. Noong gabi na nangyaring krimen, halos 11,000 yuan o kulang-kulang 90,000 pesos ang iwinidraw gamit ang kanilang card. Sa nakitang footage ng taong nag-withdraw ay makikita na patawa-tawa pa ang lalaki habang kumukuha ng pera sa ATM. Kahit nakitang hindi si Nelson ang lalaking yon, ipinapahiwatig nito na may iba pang kasangkot. Ang 2 police teams ay nagpulong at upang mapagsama-sama nila ang lahat ng impormasyon na kanilang nakuha. Kalaunan ay na-identify nila ang lalaki na nakita sa ATM na si Zhang Jujun o Jake. Gayunpaman ay nadiskubre nila na si Jake at Nelson ay nag-book ng bus ticket papuntang Western China Province na humigit kumulang may layo na 1,600 kilometers mula sa Shandong. Agad na kumilos sa mga pulis para mahuli ang dalawa. Ang direktor ng Public Security Bureau at ang political commissar ng Criminal Investigation Detachment at kabilang sa halos 30 na mga arresting squad. Lahat sila ay tumungo sa bus at determinadong mahuli sina Nelson at Jake. Hanggang sa dumating na sila sa Shentai County. Para hindi maalerto ang parehong publiko at mga suspects, ang iba sa mga investigador ay sumakay sa bus at nagkunwaring mga pasahero. Ngunit sa kabila ng pag-disguise ng mga pulis, sa umpisa pa lang ay natunugan pa rin ng mga suspects na parang may kakaiba. Ang lahat sa bus ay tahimik hanggang sa may isang nagtangkang lumabas sa bintana ng bus. Nagkagulo sa loob ng bus nung nalaman ng mga pulis na 3 gustong tumakas mula dito at hindi lamang 2. Mabilis na gumalaw ang mga pulis para mahuli ang 3 suspects. Nang may biglang isang lalaking tumayo na may hawak na kutsilyo at sinubukan pang atakihin ng mga pulis. Mabuti na lamang at mabilis nilang napalo ang kanyang kamay kaya nabitawan niya ang kutsilyo. Ang lalaking yun ay dinala din sa police custody kasama ng 3 pang mga suspects. Ang 4 na suspects ay sina Nelson, Jake, Wang Jiying o Warren at Zhao Feng o Zoren na may edad sa pagitan ng 17 hanggang 26. Nagsagawa ang mga pulis ng interogasyon sa 4 para malaman ang kanilang motibo sa pagpatay. Ayon kay Nelson, siya ay nagnakaw noong una sa bahay nila Lara at Sam, ilang araw bago ang pagpatay.
Habang siya ay nasa bahay, nakita niya ang wedding picture ng mag-asawa at siya ay nabighani sa ganda ni Lara. Ngunit sa mga oras na yun ay wala siyang magawa kaya umalis na lamang siya sa bahay at dinala lamang kung anong nakita niya. Isang araw sa kasal ng kapatid ni Jake ay doon nila nakilala ang iba pang mga suspects. Ang kanilang mga utak ay nagkatagpo sa paggawa ng krimen. Doon na nasabi sa kanila ni Nelson ang tungkol kay Lara. Inimungkahi niya sa lahat na balikan nila ang bahay at magnakaw ulit pagkatapos ay tikman si Lara. Sumang-ayon naman ang tatlo pang lalaki. Dumating sila sa Fayette County hapon ng March 14, 2013. Sumakay sila sa tricycle at huminto sa di kalayuan mula sa bahay ng mag-asawa para obserbahan at magplano ng kanilang mga gagawin. Noong dumating ang 6:00 ng hapon habang padilim na at tahimik na ang kapaligiran, ay nagdesisyon na sila na pasukin ang bahay. Nakita nila na umalis si Lara at Sam, kaya yun ang kinuha nilang pagkakataon para pasukin ang bahay at magnakaw ng mga mahalagang bagay kasama na ang kutsilyo. Sinira nila ang CCTV para walang ebidensya kung sakali. Makalipas ang 1 oras ay nakarinig sila na may sasakyan na papalapit sa bahay. Agad silang nagtago sa malapit sa main door para maambush ang may-ari ng bahay. Si Lara ang unang pumasok at agad nila itong inatake. Ang kanyang sigaw ay ang nagpa-alerto kay Sam kaya agad itong tumakbo para tulungan ang asawa. Ngunit agad din siyang binugbog at nilagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Nagmakaawa siya sa mga lalaki na huwag saktan ng buntis niyang asawa ngunit parang wala silang naririnig. Sinubukan pa ni Lara na itulak sila, ngunit ano ang magagawa ng isang buntis na babae sa 4 na mga lalaki? Ginahasa ng 4 na lalaki si Lara habang nakatingin at umiiyak na nagmamakaawa si Sam na itigil na ang kanilang mga ginagawa. Kahit anong gawin niya para makawala ay walang magawa si Sam. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagagawa, ganon din si Lara. Dahil sa sobrang galit at sakit na nararamdaman ni Sam ay hindi niya kinaya kaya nawalan nito ng malay. Ang 4 na lalaki ay hindi pa rin tumitigil sa kanilang ginagawang pang-aabuso kay Lara na umabot ng halos 8 oras. Noong nagkamalay na si Sam ulit ay inutusan pa siya ng 4 na ipagluto sila ng pagkain. Ang kanilang lamesa ay napuno ng iba't ibang masasarap na pagkain at mga wines. Si Sam ay nakikinig lamang sa iyak at pagmamakaawa ni Lara habang inihahanda niya ang mga pagkain. Ang 4 na lalaki ay nag-i-enjoy sa pagkain habang nagtatawanan pa. Nakakuha sila ng kakaibang kasiyahan sa sakit at paghihirap ng mga inosenteng tao. Pagkatapos nilang kumain ay hinalungkat nila ang lahat ng mga gamit ng mag-asawa. Sinira nila ang mga mahahalagang bagay para sa mag-asawa at ikinalat yon sa buong bahay. Pinatay din nila ang alagang aso ng mag-asawa. Nalaman din na pinapahirapan nila si Lara sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang mga balat ng toothpick at sinunog din nila ng sigarilyo. Bandang 3:00 ng madaling araw nung tapos ng 4 na lalaki sa panggagahasa kay Lara. Dinala niya siya sa kwarto kung nasaan si Sam at agad siya nagpanik nung nakita niyang duguan ang asawa ngunit buhay pa ito. Nag-iiyakan ang mag-asawa habang kinocomfort pa ni Sam si Lara na sirang-sira na dahil sa ginawa ng mga lalaki. Ang hindi alam ng mag-asawa na may plano pang 4 na lalaki na patayin silang dalawa. Kinaladkad nila si Sam patungo sa isa pang kwarto habang umiiyak si Lara dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa asawa. Nilagyan nila ng kadena ang liig ni Sam at nilagyan ng plastik ang ulo ni Sam hanggang sa ito ay nawala ng hininga. Noong nalaman ni Lara na patay na si Sam ay umiyak siya ng malakas at natumba. Kasunod noon ay kinaladkad din nila si Lara sa kaparehong kwarto at nilagyan din ng plastik ang kanyang ulo hanggang sa mawalan din siya ng hininga. Pagkatapos ay dinala nila ang dalawa sa cave canal sa hindi kalayuan at tinakpan ng mga tangkay ng mais. Pagkatapos noon ay nilinis ng 4 ang buong bahay. Pinalitan nila ang bedsheets at itinapon ang lahat ng gamit na ginamit nila sa ilog. Sumakay sila sa magkaibang mga sasakyan at tumakas bago pa man mag-umaga. Sa trial noong 2016 ay kinasuhan sina Nelson, Jake, Warren at Zoren ng kasong pagnanakaw, sexual assault at intentional murder. Ang 3 sa kanila dahil nasa tamang edad na ay nakatanggap ng parusang kamatayan. Si Zoren na minor pa noong una ay sinentensyahan din ng life imprisonment na kalaunan ay ginawa na lamang na 22 years na pagkakakulong noong 2019 dahil sa mabuting pag-uugali.
Noong June 22, 2016 ay ang petsa ng kanilang pagbitay. Hindi nagtagal matapos ang kaso ay in-upgrade ng state ang mga parusa para sa mga minor de edad na nagkasala. Noong December 26, 2020, ang 13th National People's Congress Standing Committee ay inaprubahan ang mga pagbabago sa People's Republic sa China Criminal Law. Ayon sa bagong batas, kung isang bata na may edad 12 to 14 ay makakagawa ng krimen na kinakasangkutan ng intentional homicide o pinsala, makapatay ng isang tao, o di naman kaya ay makagawa ng isang bagay na magriresulta ng pagkapatay, o di kaya pagka-aksidente, sa approval ng prosecution mula sa Supreme People's Court, ang bata ay kriminal na mananagot. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!